Okay, and then let's now share our topic tonight. So last time po, nag-umpisa na tayo ng lesson 2 sa ating pong discipleship training. And gagawin po natin, we will just go quickly lang po sa mga napag-aralan natin para ma-remind tayo doon sa mga natutunan natin. And so we will proceed sa ating pong lesson tonight. Nasa question number 3 na po tayo nung ating pong lesson number 2 regarding repentance. But then before we proceed to that question, pasadahan natin yung mga bagay na ating natutunan. Although God, so far doon sa ating pong lesson last time, no? Although binigay ko na po kay Sister Seni, I hope na na-distribute na niya yung ating recording last Monday. But then let's go quickly lang po doon sa mga natutunan natin last Monday. Okay? Now, we look up to sa English dictionary kung ano bang ibig sabihin ng repent or repentance. At ito po yung mga nakita nating mga kahulugan, no? At sabi nga natin last time, hindi ko na uulitin ito, although nandyan yung mga ilang bagay na dapat nating matutunan about repent or repentance, pero hindi siya kumpleto the way na ibinigay sa atin sa Biblia o yung tinatawag nating biblical meaning of repent or repentance. Kasi kung titingnan natin po very quickly lang kung what the Bible says about repentance, itong word repentance in the Bible, ang ibig sabihin niyan is the act of changing one's mind. Sabi nga natin last time, kung wala yung changing of the mind, hindi kumpleto. Kahit magsisi ka, merong remorse, sabi nga dito, ito ay yung true biblical repentance goes beyond remorse, regret, or feeling bad about one's sin. No, hindi lang po na tayo po ay magkakaroon ng remorse or nare-regret tayo sa nagawa nating hindi maganda patungkol sa ating kasalanan, pero hindi yun ay sapat para tayo magsisi lamang. No, hindi yun yung repentance na sinihiling ng Lord. Nung sinabi niya, repent, for the kingdom of God has come. No, it involves more than merely turning away from sin. No, hindi lang po yung turning away from sin, but nakita natin doon it is also turning back to the Lord. No, so how important it is na ma-align tayo sa ating understanding ng repentance. So na-discuss din natin last time, repentance was demonstrated through ritual noong mga panahon sa Old Testament, no, na kapag sila nagre-repent, may mga ritual silang ginagawa, no, nagpa-fasting sila, nagsusuot sila ng sackcloth, umuupo sila sa mga ashes, and they are wailing, no? At ito yung mga ginagawa nila para to express yung kanilang strong sorrow for sin. But then yung repentance can be a change of mind, no? That produces regret or even remorse for wrongdoings, but not necessarily a change of heart and action. So hindi lang po the changing of one mind ang kailangan, kundi there should be a necessary change when it comes to the heart and action. Sabi nga natin, kapag tayo, when we repent of our sins, dapat there is the changing of our heart. And once our heart has been changed by the Lord, then it will be manifested in our action. Sabi nga natin, in repentance, it is God who will always take that heart of stone. No? Yun yung bibigyan tayo ng panibagong puso ng Panginoon. There is the changing of the heart, and it is the work of God. Pero before God will able to do that, no, kailangan natin muna ng magkaroon ng repentance. And once there is the repentance, there is a changing of the heart, and that change of the heart will be manifested sa mga actions natin. Okay? Now, natutunan din natin last Monday, na true biblical repentance ay nasasaad o nakakarakterize ng 4 na bagay. Ano yung 4 na bagay na yan? O elements, 4 important elements of true repentance. Yung true repentance involves sense of awareness of one's own guilt. Dapat nandun yung awareness natin ng ating pong guilt, yung ating sinfulness and helplessness. Another element of true repentance, that true repentance apprehends or takes hold of the mercy of God in Jesus Christ. Then number 3, natutunan natin last time, true repentance means a change of attitude and action regarding sin. So hatred of sin turns the repentant person away from his or her sin to God. So turning away from sin, but also turning back to the Lord. No? True repentance results in a radical and persistent
pursuit of holy living, walking in godly obedience to His command. So after we repented of the Lord, God is expecting us na we will pursue now a holy life. No, hindi pwedeng nag-repent tayo of our sins pero ganun pa rin yung klase ng pamumuhay natin. We are still sinning against the Lord. But through repentance, malalaman natin that na-experience natin yung true repentance sa ating buhay kung hindi lang po na talagang nagsisi tayo ng mga kasalanan at yung ating pagbabalik sa loob sa Panginoon, hindi lang po ito magkukos sa atin to pursue yung para makapamuhay tayo ng banal at kaaya-aya at tama sa Panginoon at hindi lamang yon kundi makapamuhay tayo na may pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. So may manifestation po yung repentance kung talagang it is a true repentance based on the Bible. At ano yung mga manifestation niyan, ito yung nakita natin. Ito yung 4 elements of what true biblical repentance is all about. Okay? Repentance in the Bible involves complete and irreversible change of mind, heart, and action. Yung para ba sabi nga natin last time, kung nag-repent ka na ng iyong mga kasalanan, hindi mo na iyon inuulit pa. Hindi mo na binabalikan uli yung mga dati mong ginagawa. So there is a irreversible change of mind, heart, and action. The repentance also recognizes that our sin is offensive to God, no? Kaya sabihin nakakasakit yan sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, kaya alam na dahil kung yun ang alam natin, nakakasakit yan sa ating Panginoon. And so we will not able to do that because it will be always offensive to God, no? To repent means to make an about face, heart directed turn away from the self to God, from the past to a future ruled by God's command, acknowledging that the Lord reigns supreme over one's existence. Okay. Now, doon sa question number 2 natin, natapos natin lahat itong mga verses, no? But quickly lang, tingnan natin, ano yung mga natutunan natin last Monday, na ang tanong dito sa question number 2 na natutunan natin is that, what do the following? Anong daw ang sinasabi nitong mga scriptures na ito at anong itinuturo nito patungkol sa kahalagahan ng repentance. Okay? Yung Luke 5:32, Luke 24, 46 to 47, Luke 15:7, Acts 19, Acts 17:30 to 31, saka 2 Peter chapter 3 verse 9. No, quickly lang, yung sa Luke chapter 5 verse 32, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Ang itinuturo nitong verse na ito regarding the significance or the importance of repentance is that yung repentance kasi, yung very purpose why Jesus Christ came, kung bakit siya naparito dito, is for the purpose of calling sinners for repentance. Yun yung kanyang part of the ministry why siya naparito, to call sino? Yung mga makasalanan para ano? So that they may able to repent, no? Kaya nga sabi niya, repent for the kingdom of God has come. So Jesus Christ came to call not to call the righteous but sinners so that they may able to repent. So napakahalagahan na part ng ministry ni Lord, bakit siya naparito dito, is to call the sinners to repent. And dito natin nakita yung kahalagahan ng Luke chapter 5:32. Naintindihan natin na isa yun sa mga dahilan bakit si Jesus ay naparito sa lupa. At yun ay ang kanyang pagtawag sa mga makasalanan upang sila ay magsisi at magbalik sa Panginoon. Okay, sa Luke 24:46 to 47 naman, tinalakay natin to last time, ang kahalagahan nitong verse na ito patungkol sa repentance is that if we do not repent, we cannot receive forgiveness of sin. So ibig sabihin, necessary yung repentance bago tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan kung hindi tayo magre-repent. At yun yung sinasabi nitong Luke chapter 24:46 to 47. That dahil si Jesus ay nagdusa, siya ay nabuhay na muli sa kamatayan sa ikatlong araw dahil nagampanan ng Panginoon yung kanyang ministry, yung kanyang pagsugo sa kanya ng Diyos Ama, at yan yung tupusin ang sanlibutan sa kanilang kasalanan. At nung siya ay namatay para sa atin, ano raw ang nangyari? Ano ang naging outcome noon?
ang naging outcome nun is that there is now repentance for the forgiveness of our sins. At yun daw ang ipapahayag sa lahat ng mga nations beginning in Jerusalem. So nung namatay si Jesus sa ating mga kasalanan, isa sa mga blessing noon is that hindi lang tayo naligtas sa ating mga kasalanan, kundi there is now repentance para sa ikapapatawad ng mga kasalanan ng tao. Kaya without repentance, we cannot receive the forgiveness of sin. So dito natin nakita yung kahalagahan ng repentance kung talagang para tayo mapatawad ng Panginoon. Now, sa Luke 15:7 naman at saka Acts 3:19, nakita natin ang kahalagahan ng repentance sa mga verses na ito na yung repentance causes joy in heaven. Yung parang sabi nga natin sa Luke 15:7, sabi ng Panginoon na ganun na lamang ang kasiyahan sa kalangitan kapag ang isang taong nagsisi sa kanyang kasalanan kaysa naman sa 99 righteous person na hindi nangangailangan ng repentance. Okay? So, repentance will always cause joy in the eyes of the Lord. Why? Is because ang sabi nga natin last time, no, ayaw ng Diyos na mapahamak ni isa man. Kaya nga ang isang taong nagsisi at nagbalik sa loob, nagdudulot ito ng matinding kasiyahan sa kalangitan sa isang taong nagsisi ng kanyang kasalanan, no? Ganun kahalaga ang repentance sa mata ng Diyos. Kaya nga nandun yung rejoicing in heaven over one person who had repented of his sin. Sabi naman sa Acts 3:19, if we repent, our sins will be wiped away and times of repressing will come from the presence of the Lord. No? Ibig sabihin natin, ang kalagahan ng repentance, hindi lang tayo mapapatawad ng ating mga kasalanan kapag tayo daw ay nagbalik loob sa Panginoon, nagsisi ng mga kasalanan natin, kundi ito'y tatanggalin sa atin. It will be wiped away. Okay, di ba? Ito yung para bang, sabi nga natin last time, the Lord forgives and forgets. No? Pag pinatawad niya tayo, kinalilimutan na yon. It is being wiped away from us. At yun yung pangako ng Panginoon kapag ang isang tao ay nagsisi, nagbalik loob sa Kanya, God not only will forgive that person, kundi his sins will be wiped away. Okay, so yun yung blessing ng repentance. And then two more, last time natapos natin yung Acts 17:30-31, tsaka yung 2 Peter 3:9. Ang sabi natin, if we do not repent, we will stand before God on Judgment Day. And we will be unsaved. So alam natin na merong pending judgment that is to come at the coming of Jesus Christ. Kaya nga ang preaching na ipinapahayag ngayon bago dumating si Lord is to repent. No? So that because there is a judgment that is to come, no? At nahalaga na talagang magsisi at magbalik sa Panginoon, kasi if people will not repent, they will stand before God on the judgment day being unsaved. And because of that, they will perish. And that's why sa 2 Peter 3:9, bawat araw na lumilipas sa buhay natin ay magandang pagkakataon yon. Hindi sa sinasabi dito sa 2 Peter na mabagal in Lord sa kanyang pangako. Kasi alam natin na God will fulfill and is faithful to fulfill yung kanyang pangako. And I believe that God really wants for him to come back. But then, bakit hindi pa siya dumadating? No? Yun nga ang tanong natin. Dito sa 2 Peter, binigyan tayo ng answer. Ang answer natin is because God is patient with us. So, He is patient with us dahil bawat araw na hindi siya dumarating, is another opportunity at pagkakataon para ang isang tao ay magsisi. Because ang gusto ng Diyos, wala isa man mapahamak sa sanlibutan at ang lahat daw ay magkaroon ng repentance. So dito natin makikita yung kahalagahan ng repentance, no? Makikita natin na kung hindi magre-repent at magsisisi at magbabalik loob ang tao sa Diyos, sila'y mapapahamak dahil meron pong pending judgment. Okay? They will perish
because they have rejected the only means for them to be saved, and that is yung salvation that God is giving. And part of that salvation, for that person to be saved, sabi nga natin, there are two things necessary. Ito nga yung pinag-aaral natin sa lesson 2, repentance and faith. Na kapag ang isang tao ay nagsisi, kailangan siya ay manampalataya at manalig sa Panginoon. And that is part of the salvation that God has required para sa isang tao na makakapasok sa kanyang kaharian at maliligtas. Okay? Now, let's proceed now on question number 3. Get ready with your manuals, on your answers. Dito na natin itutuloy yung ating lesson tonight, no? At kung wala kayong manual, nandito na din po lahat ang kailangan ninyong malaman at makita. Yung nasa manual po, nilagay ko rin dito sa slides natin. Okay? Now, we will go to question number 3. Now, yung question number 3 natin, anong gusto nating alamin dito? Anong gusto nating matutunan? Ang sabi dito, ang question number 3, what do the following scripture? Sa question 2, nakita natin sa mga verses na yon yung kahalagahan ng repentance. Ngayon, dito naman sa question 3, ano ang nakapaloob doon sa repentance? Ano yung mga makikita natin na dapat nilalaman? No? Kaya yun yung tanong dito, what do the following scriptures teach us about what repentance include? Dito raw sa mga scriptures na ito, ano yung mga nakapaloob pagdating po sa repentance? At binigyan tayo ng 3 verses to understand this. Yung Acts chapter 3 verse 19, Acts 26 verse 20, and 2 Corinthians 7, 9 to 10. Okay? Now, as we proceed to this, kung gusto po ninyong mag-answer, siguro we will take it one at a time. Okay? Now, siguro ang gawin ninyo, just unmute yourself so that you will able to answer. But then kung meron pong magkakasabay, just siguro magbigayan lang po tayo. And then bibigyan natin ang lahat ng gustong magsagot for them to answer these questions. Okay? Now, let's go now to Acts chapter 3:19. Anong sinasabi ng Acts chapter 3:19? Ang sabi po dito, nandito na rin po yung verse. Sa Acts chapter 3:19, anong sinasabi? Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Now, ang tanong natin dito sa verse na ito, sa Acts chapter 3:19, ano ang nakapaloob dito sa verse na ito patungkol sa repentance? Ano ang kasama when we talk about repentance? O what is included? Ano yung nakapaloob sa repentance dito sa verse na ito sa Acts chapter 3 verse 19? Sino gusto po mag-share ng kanilang answer? Ako po, Pastor. Okay, you go ahead. Acts 3:19, repent your sins may be blotted out. Acts 26 verse 20, repent and turn to God in keeping with their repentance. 2 Corinthians 7, 9, and 10, repentance that leads to salvation without regrets. Okay. So, dito sa Acts muna tayo, Sister Walita. Sa Acts 3:19, ang sabi mo, ano yung sagot mo dito sa Acts 3:19? Repent your sins may be blotted out. Okay. So, repent your sins so that it will be blotted out. Okay? So, meron pa bang ibang sagot dito sa question natin dito sa Acts 3:19 kung ano nakapaloob dito sa Acts 3:19? Meron pang gustong sumagot? Sa akin, Pastor, repent and turn back to God. Okay, repent and turn back to God. Okay? Okay, anyone else? Aside from kay Sister Walita at kay Sister Madi, yun din ba po ang answer natin doon sa ating pong question regarding Acts 3:19? Okay? Okay, siguro pare-parehas, no? Okay, let's go. Expound natin tong Acts 3:19 para maunawaan natin. Ano raw nakapaloob sa Acts 3:19 patungkol sa repentance?
Ang sabi dito, repent, and then, ano yung susunod na mangyayari after you repent? Sabi dito, repent then. Yung word na then, merong pang dapat gawin. No, ibig sabihin nga natin, repent muna una, and may kaduktong, merong kasama, no? May nakapaloob palalo. Hindi ka lang magre-repent. Alam natin ang meaning ng repent, di ba? Na-discuss na natin last time. Dinefine natin repent, yung parang magsisisi ka, meron kang heart and desire to turn away from sin. So that is what repent is all about, no? Yung magkaroon that you want to be changed in your heart, in your thinking, in your actions. That's why you want to repent. Then, repenting also is turning back from your sin or turning away from your sin. Okay, so after you repent, after you turn away from your sin, you repented of your sin, okay? And then sabi doon, and turn to God. Okay, hindi lang ka magre-repent that you will turn away from sin, but that is the time that you turn to God. Okay, so ang nakapaloob dito sa repentance is turning to God. Sabi nga, no? Sabi nga ni Sister Walita at Sister ni Buddy na when you repent and turn to God, sabi ni Sister Walita, your sins will be blotted out, no? It will be wiped away. So kapag nagsisi daw tayo, hindi lang pagsisisi ang kailangan para malinis tayo at mawala ang kasalanan sa atin at tanggalin ni Lord, kundi kailangan din ang pagbabalik loob sa Diyos. Okay, so ang nakapaloob sa repentance, hindi lang yung nagsisi ka ng kasalanan mo. Habang nagsisi ka sa kasalanan mo at gusto mong tumalikod na sa iyong makasalanang buhay, ikaw ay kailangan magbalik loob sa Diyos. At kapag ginawa mo daw yung dalawang yan, magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa Panginoon, sabi nga ni Sister Walita, tatanggalin your sins will be wiped out. O tatanggalin ng Panginoon yung kasalanan sa atin at magkakaroon ng repressing time, no, from the Lord. Mare-repress tayo. Come to think, mga kapatid, no, ilang taong ka na namuhay sa kasalanan mo, perhaps kung 35 years old ka nung tumanggap kay Lord, come to think, 35 years na talagang namuhay ka ng makasarili, namuhay ka ng hindi tama, namuhay ka ng for 35 years na punong-puno ng kasalanan, namuhay ka sa kadiliman, but then after you repented, after that time nung nakakilala ka sa Panginoon, no? At ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon, nang ikaw ay nagsisi sa Kanya, hindi lang tinanggal ka doon sa iyong klaseng pamumuhay na yun ng Panginoon, kundi it is a time na nirepress tayo. Out of 35 years, kailangan na talagang i-repress tayo ng Panginoon. No? And that is one of the comfort na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos, no, when we repented of our sins and when we turn back to the Lord. So, ang sagot natin dito sa Acts chapter 3:19, repentance includes returning to God or turning to God. Ibig sabihin, hindi lang sapat na magsisi tayo sa kasalanan natin, kundi habang nagsisi tayo sa kasalanan natin, we have to turn or return back to the Lord. Bakit we need to return to the Lord? Ang tanong ko po, anyone who wants to answer, bakit pa kailangan nating mag-return to God? Bakit? Panglinis ang mga kasalanan. Pampatawad. To save us. Yes. To save us, yes. Okay. To return to God is to save. Now, ano bang ibig sabihin ng return? Kung sa Tagalog, how do you pagbabalik? Okay, bakit ka babalik? Ano ba nangyari? Bakit kailangan bumalik? Dahil galing ako sa Para maligtas. Okay? Kasi minsan na tayong galing sa Dahil sa kasalanan, tapos nagbalik Okay. loob tayo kay God.
Okay, so nagbalik loob tayo sa Panginoon. Yeah, Jezebel, gusto mo magsalita? Kasi unmute ka kanina. Meron ka bang gustong sabihin? Bakit pa tayo kailangan mag-return to God? No? Bakit ba returning to God? Bakit? Ano bang nangyari? Why we have to return to God? Dahil nag-enjoy sa makamunduhang pamumuhay. Yes, no? Tama 'yon, Sister Walita, no? Sabi ko nga kanina, 35 years kung bago ka nakakilala, 35 years na para bang namuhay ka sa kadiliman, namuhay ka sa on your own, wala si Lord sa iyo, na para bang ano. So, out of that, when you repented of your sin, you return back to the Lord. Why you return back to God is because, bakit ka nagbalik loob sa Panginoon is because you remove yourself from God, no? Lumisan ka, umalis ka sa Diyos, kaya nga inayaan mo yung sarili mo na mamuhay na sarili mo wala ang Diyos. Okay? Now, nung nagsisi ka, gusto mo ngayong magbalik loob. Gusto mo nang bumalik uli sa Diyos. Dahil nung mga dating namumuhay tayo sa kasalanan, lumisan tayo sa presensya ng Panginoon. No? Lahat tayo nawalay. Di ba nga sabi sa Bible, we are all like sheep who had gone astray. No, pinili nating talagang parang naligaw tayo ng landas, no? Yung lahat tayo nawalay sa presensya ng Panginoon. Na para bang pinili nating mamuhay ng hindi tama, but then nung tayo ay hinipo ni Lord, no, nung tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, ito yung time na gusto nating bumalik na uli sa Panginoon dahil nawalay tayo. That's why we return back to the Lord. We turn back to God. And that's why napaka-importante yon. It's either you turn yourself to sin or turn to God. No? Yun yung decision natin. But then when we repent of our sins, we will turn away. Sabi doon, we will turn away from our sins and then we want to return or turn back to God. Okay, so repentance, ang nakapaloob daw sa repentance is coming back to the Lord or returning back to God. Dahil for so many years, nawalay kayo sa Panginoon, dahil nagsisi na tayo, ang nakapaloob dyan, nung nagsisi tayo sa Panginoon, kaakibat dyan, nakapaloob dyan yung pagbabalik na muli natin sa presensya ng Diyos. So, yung pagbabalik loob sa Panginoon. Okay? Now, let's go to Acts 26:20. Ang sabi sa Acts 26:20, first to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and then to the Gentiles. I preach that they should repent and turn to God and demonstrate the repentance by their deeds. Okay, ano sinasabi dito sa Acts 26:20? Ano raw ang nakapaloob naman dito sa verse na ito patungkol sa repentance? Sinong gusto sumagot? Ulitin mo nga, Sister Walita, yung sagot mo dito sa Acts 26:20 kanina. Kasi tinuloy-tuloy mo pero isa-isayin natin. Sa Acts 26:20, ano yung sagot mo? Repent and turn to God and Okay. keep him without their repentance. Okay. So repent and turn to God. Okay? So that is also nakita natin dito yon, no? Dito sa verse ng Acts 26:20. So aside doon sinabi ni Sister Walita, meron kayong gustong idagdag or something na nakita ninyo dito sa verse na ito na ano yung nakapaloob sa repentance aside from turning to God na sinabi niya na nandito ngayon? Ako po, Pastor. Okay, Sister Vilma. Demonstrate their repentance by their deeds. Okay. So yun din ang nakita natin, no? Na when kanina sabi natin sa Acts 3:19, no? Kailangan na ang repentance ay nakapaloob doon yung pagbabalik loob sa Panginoon o returning back to God. So also sinabi din dito sa Acts that the same thing, yun yung ipinapahayag ni Paul, no? Sa kanino? Sa una daw sa Damascus, no? And then, hindi lang dun sa Damascus. Natatandaan niyo bakit Damascus? Kasi di ba nung nabulag siya, papunta siya sa Damascus, Syria dahil tinutugis niya yung Kristiyano doon. And then doon niya na-meet si Lord. And tapos, di ba, nabulag siya. Tapos, andun si Ananias. Tapos, kung paano na-restore yung kanyang
paningin, tapos doon na sa tinawag ni Lord, no? Immediately nung nandoon siya sa Damascus, nag-umpisa na si Paul na mag-testify, no? Na nag-preach na. Ano yung pinipreach niya nung mga panahon na yon, nung kahit nandoon pa siya sa Damascus, yung preach niya na they should repent, no? At sila'y muling magbalik loob, yung turn to God. No, so yun yung pinahayag niya nung kahit nandoon pa siya sa Damascus. Now, nung pagkatapos ng pumunta sa Damascus, yun din yung ipinahayag niya nung nagpunta na siya sa Jerusalem, no? Yun na born again na siya, di ba? Yun na yung para bang tinawag na siya ni Lord, tapos ginagawit na si Paul, tapos hindi lang yun daw ang pinahayag niya sa Jerusalem, kundi sa Judea din. At ganun din sa mga Gentile, sa mga pagano, no? Hindi lang sa mga Hudyo, kundi yun din ang ipinipreach, pinapahayag ni Paul, na ang pinapahayag niya ay sila'y magsisi at magbalik loob sa Panginoon, no? Yun nga yung they have to repent and turn to God. Yun yung nakapaloob doon, yung sila'y magbalik loob sa Panginoon, sila'y bumalik sa Diyos. At sabi nga kanina ni Sister Vilma, another thing na nakapaloob doon, yun din yung sinabi ni Sister Walita kanina, turn to God. Yes, that's true. First is they have to turn to God, and then after they turn to God, dapat merong manifestation yon ng ano, that they have to demonstrate yung repentance nila sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa. Okay? So, merong change of action. Di ba sabi nga natin kanina sa definition natin? Okay, let's see yung answer natin. Okay, repentance includes turning to God. Yes, that's true. But then, pwede natin idagdag yung sinabi ni Sister Vilma na apart from turning to God, there should be the demonstration of our repentance by our deeds. Kaya isa sa mga nakita nating definition kanina ng repentance, no, hindi lang, di ba, there should be the change of mind, the change of heart, and then sabi din doon, there is a change of actions. It means to say, yung dahil nagsisi ka, nagbalik loob ka na sa Diyos, kaya dahil doon, yung mga mangyayari ngayon sa buhay mo ay merong bearing yun or may papapatuo sa nangyari sa iyo. Nung ikaw yung nagsisi sa kasalanan mo at nagbalik loob ka sa Panginoon, so nakikita yan sa ginagawa mo na ngayon. So nade-demonstrate yon sa ating pamumuhay. Kaya sabi nga natin kanina, no, paano natin malalaman na talagang nagkaroon tayo ng experience natin yung true repentance, kagaya ng sinabi sa Bible? Malalaman natin, mga kapatid, na na-experience natin ang true repentance nung tayo nagbalik loob sa Panginoon kung merong demonstration of repentance in our lives, no? And that is through our deeds. No, hindi lang nabago ang ating puso at isipan, kundi out of that nakakapamuhay na tayo ng mga bagay na hindi na yung dating buhay natin na nakatuon sa kasalanan, kundi because now we turn to God, yung demonstration noon ay lumalabas na sa ating pamumuhay. Nakikita na yon sa ating mga ginagawa. So thank you, Sister Walita, thank you, Sister Vilma, no? That is true. It is not only turning to the Lord, no, but also it is also the demonstration, yung sabi nga natin, yes, tama yon, Sister Ginaline, yung kailangan yung isa katuparan, no? That's really true. Kailangan nandun yon, no? When we talk about yung true repentance that is being demonstrated by our actions. Yung deeds dito, yung actions, yung ating mga ginagawa, no? Dapat nagmamanifest, na nakikita yon, no? Yung ating true repentance sa ating ginagawa nung tayo'y nagsisi at nagbalik loob sa ating Panginoon. So, ang nakapaloob sa dalawang verses na ito, returning to God and turning to God, and also the demonstration of repentance by deeds. Okay, let's go now to 2 Corinthians chapter 7 verses 9 to 10. Okay, ang sabi dito sa verse na ito, yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us.
Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Okay, so based dito sa 2 Corinthians 7:9-10, ano yung nakapaloob naman sa repentance sa verse na ito? Anyone who wants to answer this? Ano naman ang nakita natin sa verse na ito na nakapaloob sa repentance? O kasama? Sige, Brother Romeo. Repentance that leads to salvation. Okay, so repentance that always leads to salvation. Okay? What else? Ano pa? Your sorrow lead you to repentance. Okay. Repentance includes being made sorrowful. There is godly sorrow along with repentance. Kasi come to think of it, no? Ang sabi dito ni Paul sa 2 Corinthians 7:9-10, ang sabi dito, yet now I am happy, sabi dito, no? Not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. Yung para bang there is a sorrow, sabi nga ni Sister Maylene, na that led them to repent. No? And what kind of sorrow yung that led them, what kind of sorrow? Because there is a worldly sorrow and also there is a godly sorrow. So dalawa dito ang binanggit ni Paul na yung sorrow that led us to repentance is not the worldly sorrow. Kasi yung worldly sorrow daw will bring death, not salvation. So yung why we experience salvation is because that salvation has been brought to us, that was led to us by our godly sorrow that brings repentance. No, yun yung sinasabi dito ni Paul na we become sorrowful as God intended so because that godly sorrow brought to us by the Lord brought us repentance, and that repentance leads to salvation. So dito natin nakita merong mga katotohanan na without repentance, you cannot be led to salvation. Yun yung unang-unang nakita natin dito. Na hindi mo mararanasan ang kaligtasan kung wala talagang repentance. Ngayon, paano magkakaroon ng repentance? Bago magkaroon ng repentance, meron dapat godly sorrow. Okay, what is sorrow? Bakit ka sorrowful? Ano bang ibig sabihin ng sorrowful? Sadness, Pastor. Sadness. Bakit ka sad? No, bakit ka nalulungkot? No, di ba pag namatayan ka, di ba sorrowful ka? Okay, yung bakit ka nandun yung what made you sorrowful? That will bring repentance. Saan ka sorrowful? Sa mga gawing kamalian. Ay, sa Okay, mga sa gawing mga yes, yung mga nagawa mong mali, no? That mali. dahil mga nga nagawa mo yon, you are Worldly sorrowful. Yes, that's true. Yeah. Yeah, Sister Maylene? Sa mga problema sa buhay na dumarating. Okay. Yes. No? Ano pa? Kagaya po, Pastor, nung last na natin topic nung Monday. Maghapon po akong nalungkot kasi doon Bakit? po sa doon po sa topic natin. So humingi po ako ng tawad doon sa nung pong tinanong ko sa inyo. Oo. So nagantay po ako ng reply. Okay. Yeah. So yun po. Yeah. Napatawad ka na ba, sis? Nag-okay naman siya. Praise God. Praise the Lord. So, yung sorrowful, yung para bang sabi nga kanina, yung nagbigay sa atin ng kalungkutan. Bakit tayo nagkaroon ng kalungkutan? It's because you become sorrowful dahil sa mga maling nagawa mo. No? Yung para bang nalulungkot ka, bakit ka naging ganoon? No? Yung bakit ka naging ganoon ang pamumuhay mo noong mga panahon na yon. No? Yung para bang dati wala kang pakundangan na parang okay lang, masaya kang gumagawa ng masama, no? Para bang kaligayahan mo na laging ganun ang ginagawa mo kahit iyon ay labag sa Diyos, no? Dahil nasisihan ka doon or para bang yun ay parang part na yun ng buhay mo, no? Parang walang dating, no? Para bang okay lang, no? Kahit ginagawa mo yun, okay lang. Pero time has come na hindi po ka ni Lord.
Yung bang nakumbik ka dun sa time na talagang hinipo ka na ni Lord, yun na yung time mo talaga. Sabi nga sa Bible, there is a proper time for everything, no? Yung sabi nga, no? Na sabi nga natin, merong time na talagang hihipuin ka ni Lord, na hindi mo akalain na talagang hinipo ka ni Lord, and dahil nahipo ka, para bang kinumbik ka ni Lord, no? Ng mga kasalanan mo, na and because of that, you become sorrowful. Yung para bang umiiyak ka, na para bang nagsisisi ka, di ba? Sometimes nung may mga nakikita tayo na nagbabalik sa loob sa Panginoon, na umiiyak sila, na talagang humahagulgol, and they become so sorrowful when they turn back to the Lord. It's because naisip nila yung mga nangyari sa buhay nila, yung kalungkutan na nagdulot na bakit siya nakapamuhay ng mga ganong bagay. At yung pala ay gawa ng Diyos. It is a godly sorrow that God has brought into us. Part yan ng conviction niya sa atin. No? Kasi ang worldly sorrow daw, yung worldly sorrow will always bring us death. Yung mga idinudulot ng mundong ito na nagbibigay kalungkutan sa atin, no? Sometimes yung mga worldly sorrow is not bringing us into life, but it always brings us to death. No? Yun ang sabi ni Paul. Pero yung godly sorrow, why it is godly? Because it comes from God. Si Diyos, ang Panginoon ang gumagawa noon sa isang tao para makumbik siya, no? Parang magkaroon siya ng sorrow over her sin, over his or her sin, and because of that sorrow, magigilty siya, no? Makukumbik. Kaya yun yung nagdadala sa kanya ngayon sa repentance upang magsisi. At kapag siya raw ay nagsisi ng kanyang kasalanan at nagbalik ng loob sa Panginoon, sabi doon, that will lead that person into salvation. No, yun yung makikita natin. So, makikita natin yung stages, no? Godly sorrow muna. After godly sorrow, it will bring repentance, and that repentance will lead to salvation. No, nakita niyo yung stage, godly sorrow, tapos dadalhin yan sa repentance, and then repentance to salvation. So there will be no repentance and salvation without first the godly sorrow that will be coming from God, no? Kaya nga diyan yung mauuna muna yung godly sorrow, that God will convict you, you will feel guilty of your sin, and then because of that you will come to the Lord, magsisisi ka, and then after that nagsisi ka, tagbalik loob sa Panginoon. Sabi doon, yun ay magdudulot sa atin, magdadala sa atin sa kaligtasan. So from godly sorrow to repentance, and then to salvation. Okay, so dito sa verses na ito, ano yung nakita natin? Repentance includes turning to God, returning to the Lord. It also includes demonstrating it out of our repentant heart, no? Nakikita yan sa change of action. But also, repentance includes godly sorrow or being made sorrowful. So yun yung nakita natin dito sa mga verses na ito, sa question number 3. Meron pa kayong gustong idagdag before we move to question number 4? Dito sa question number 3? Okay? Okay, kung wala na, let's move to question number 4. Okay, sa question number 4, binigyan tayo ng 4 na verses din. At ang tanong natin, basahin daw natin itong mga scriptures, itong mga passages na ito, at isulat daw natin dito ano ang itinuturo, kung ano ba ang kasalanan. Okay, what is sin in these passages? Dito naman, titingnan natin ano sinasabi ng mga passages na ito patungkol sa kasalanan. What does these passages teach us about sin? Okay, Romans 14:23, isa-isahin natin, wag muna nating lahatin. Isa-isahin natin, then himay-himayin natin muna itong mga verses na ito. Okay, Romans chapter 14 verse 23, before we move to James 4:17. Dito sa Romans 14:23, ang sabi, but whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is sin. Okay, so dito,
paano dinefine ni Paul sa Romans 14:23 kung ano ang kasalanan? What is sin in Romans 14:23? What is your answer here? Anyone? Sa akin po, Pastor, Sige, Tagalog. Samuelita. Sige lang, okay lang. Romans 14:23. Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Okay? Tama yun, no? Kapag lumabag ka sa sarili mong pananalig at kung ano yung iyong pinanghahawakan, then that is sin. No? That's true. Yun yung Tagalog nun. Okay? And that's it. No? Yun yung kasagutan natin dito. Meron pa kayong gustong idagdag dun sa sinabi ni Sister Waldita? Ganun din po, Pastor, ang sagot Ganun ko. din. Okay, so what is your answer? Everything that is not from faith is sin. Okay. Kung umalis ka dun sa pinananaligan mo, kung ito yung pinanghahawakan mo na alam mong tama, kung ito yung pananalig mo, at umalis ka doon, that is what sin is all about. Because sin is whatever is not from faith. Everything that does not come from faith is sin. Okay, yun yung sinasabi dito ni Paul. Na sin is whatever is not from faith. No? Kung hindi nanaig yung pananalig mo nung araw na yon at hindi mo pinairal yung pananalig mo, hindi mo in-apply, ibig sabihin, iba yung ginawa mo. Nagkasala ka dahil hindi mo in-apply o hindi mo pinanghawakan yung iyong pinaniniwalaan, sabi nga ni Sister Walita, no? So kung hindi mo in-apply ngayon yung paniniwala mo, ano yung ginawa mo? Lumabag ka, inalis mo yung sarili mo dun sa pinananaligan mo. So and that is sin is all about, no? Everything that does not come from faith. Lahat daw ng bagay, walang sinabi dito isa, dalawa, lahat, everything, sabi doon ni Paul, does not come from faith, na hindi nagmula sa pananalig at pananampalataya, ito raw ay kasalanan. Okay, kasi pag sinabi natin ito yung bagay na pinanghahawakan mo, dahil dito yung pananalig mo, ito yung ating pananampalataya, lahat ng gagawin mo nakatuon doon, no? It will always come from that faith. No, kaya nga kapag everything will come from that faith, magiging tama lahat yung gagawin mo. Ibig sabihin, hindi ka malalabag, hindi ka magkakasala dahil lahat ng mga bagay ay lagi mo ginagawa yon ayon sa pananalig at pinanghahawakan mo. Pero kapag lumabag ka doon, umalis ka na doon, no? Then that is what sin is all about, no? Whatever that is not from that faith. Kung alin daw at lahat ng mga bagay na wala nakapaloob doon sa pinananaligan mo, at umalis ka doon, no? Then that is what sin is all about, no? Ito yung mga labag. Kumbaga sa parang ito yung mga dapat nating wag labagin. Okay? Ito yung mga we want to do. But then kapag lumabag ka doon, inalis mo yon, and that is what yung mga diyan napapasok yung mga bagay na labag, no? Sa Panginoon. So ito yung mga labag sa Panginoon. Kapag ginawa natin yon, then lalabag tayo sa Panginoon. So whatever has doubts is condemned if they eat, no? Because their eating is not from faith. Dito ang binabanggit ng Romans 14, yung context ng Romans 14, para just to let you explain it, is that dito it is a matter of eating, no? Dito ba sa Romans 14 kasi para bang sabi dito, whoever has doubt is condemned if they eat. Yung para bang kapag kumain ka ng isang bagay, no? Kung kapag ito na yung mga bagay na para bang meron tayong doubt whether kailangan ko ba kainin ito or hindi. Okay? So dapat alam mo yung conviction mo whether you will eat it or not, no? Hindi ka dapat magkakaroon ng doubt kung ito ba dapat kong kainin o hindi. Ito ba ay lalabag ba ako sa Lord kung pag kinain ko to? Or kapag kumain ba ako ng dinuguan, makukondem ako ng pagkain ko nito, no? Ano bang conviction sa iyo pagdating sa dugo o dinuguan, no? Kung yun yung parang that will condemn us if we eat those things. Because sabi dito, kung ito'y kakainin natin at ito ay labag sa ating pananalig,
then that will become sin. Yun ang sinasabi dito ni Paul, no? So may context of eating something, no? Yung sabi niya. So kung ito'y kakainin natin, but then nandoon naman yung pananalig mo na pag kinain ko to, I believe naman na hindi ito somehow will not condemn me because that is what based on my faith, no? Nananalig ka naman, yun naman ang paniniwala mo na okay lang naman kumain ng dinuguan. So meron mga Kristiyano naman na ayaw kumain ng dugo. So okay lang yun kasi yun yung ayon sa kanilang pananalig. So igalang natin yun. So kung pananalig mo naman, okay naman kumain ng dinuguan, so wala naman din problema yun kasi yun din naman yung pinanghahawakan mong pananalig naman. So it should not really convict us because everything that will come out from what we believe will always be sin. So sin, sabi, yes, Sister Jenaline, sinabi dito ni Jenaline sa ating chat, sin ay hindi yung pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa ating bibig. Ganun ba, Pastor? Yes, that's true, no? Sabi nga natin, yung what makes us defile in the Lord is hindi yung kinakain natin. Okay, tama yun, no? Magandang sinabi to ni Jenaline, sinet niya dito. Tama yun, kasi di ba sabi nga nung Pariseo, bakit yung mga disciples mo kumakain, di naghuhugas ng kamay? O so para bang dinidefile nila yung sarili nila, no? Dahil di sila naghuhugas ng kamay. Di ba sinabi ni Jesus Christ, hindi yung nagdidefile sa atin, kaya tayo nagiging marumi, ay yung mga bagay na pumapasok sa atin. Okay, kung kinain mo, yun yung sometimes yung nagiging marumi tayo, kundi yung lumalabas sa atin. Yun yung sinasabi dito ni Jenaline, yung lumalabas sa bibig, lumalabas na sa ating mga ginagawa na hindi tama. No? So yun yung nagdidefile sa atin, yun yung nagiging sanhi kung bakit nagiging marumi tayo sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, no? So here, it is not about, although ang context dito ni Paul is about eating something, pero ang sabi niya, whoever has doubt is condemned if they eat. If it is something na alam nila na dapat bawal at kinain mo, then you are condemned by it, no? Kasi alam mo, faith, yun yung pinaniniwalaan mo na bawal ito, pero kinain mo siya. So that is sin already. It's because whatever comes from your faith or what you believe is a sin, no? Kaya dahil hindi yan yung nakita mong pananalig, kinain mo pa rin in the context of eating. Pero kahit alisin natin yung eating dyan, papalitan natin yung principle. Ano ba ang principle dyan? Ang principle dyan, although ang context ng Romans 14 is about eating something that is not according to the faith, but then alisin natin yung eating dyan, anything that you do out not from your faith, ayun na sinasabi ni Paul, is sin. So, yung mga bagay na ginagawa mo na hindi ayon sa pinaniniwalaan mo, at kapag ginawa mo yun yung kasalanan. So that is what Paul is trying to say. Yun yung principle doon. Although, in-apply niya lang dito sa the way of eating it. Okay? So I hope that is so yung sin na tinutukoy dito is kasalanan daw yung mga bagay na ginagawa na labag sa ating pananalig o yung mga bagay na hindi naayon sa ating pananalig at kapag ginawa yun ay kasalanan. Okay? I hope it is clear. Okay, let's move now to James 4:17. Now, ano sinasabi sa James 4:17? If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Okay, ano naman ang sin based on this passage? Paano dinefine naman ni James ang kasalanan dito sa verse na ito? Pastor, Okay, Stalea. it is knowing the right thing to do and not doing it. Okay. Thank you, Stalea. That's true. Meron pang ibang answer bukod doon sa sinabi ni Sister Leia? O pa same thing? Ano ang kasalanan dito sa verse sa James 4:17? Paano natin ilalarawan ang kasalanan dito sa verse James 4:17? As what Sister Leia says. Pastor, Sige, kung Sister halimbawa, Vilma.
kung halimbawa alam mong kasalanan yun at ginawa mo pa, ay yung kasalanan yun. Okay, yeah, that is one true. Okay, that's one true. Yung alam mo na alam mo na mali ito, ginawa mo pa rin, that is really sin. Okay, but this is different from what James 4:17 says, as what na kagaya ng sinabi ni Sister Leia. Kasi kung titingnan nyo dito, ang sabi niya, if anyone then knows the good they ought to do. Okay, una, himayin natin. Dito muna tayo sa umpisa. If anyone knows the good they ought to do. Okay. If, kung may isang tao na alam niya yung mga magagandang bagay na yun ang kanyang dapat gawin. Okay, so doon muna tayo titigil doon, no? So alam natin, kung i-apply natin yung unang part, tayo bilang mga Kristiyano, alam natin yung mga magagandang bagay na dapat nating gawin. Kasi alam natin na yung mga magagandang bagay na yan ay iniutos na Lord, na base sa kanyang kalooban, na nakasusulat sa kautusan, sa salita ng Panginoon. Kaya ito ay dapat nating alam natin na dapat natin itong sundin kasi ito ay mabuti at tama na gawin. So yun daw ang sabi doon sa una. And wala tayong problema doon, okay? Wala tayong problema doon kasi all of us knows the good thing that we ought to do. Alam natin lahat yung mga dapat nating gawing tama at mabuti. Dahil binigyan tayo ng Bible, binigyan tayo ng kautusan. Alam natin yon, kaya alam natin yung mga bagay na mabuti at maganda na dapat nating gawin. Okay, punta tayo dun sa second part. Yun yung kasalanan, mga kapatid. Yun yung sinasabi ni Sister Leia. Alam mo yung mga bagay na ginagawa na dapat mong gawin na tama at mabuti. Pero kapag hindi mo yan ginagawa, yan daw ay kasalanan. Okay? So, ibig sabihin, alam ko na mabuti itong gawin. Okay? But kung hindi ko gagawin yon, sa mata ng Diyos, nagkasala ka rin. Yun ay kasalanan pa rin. Kasi bakit kasalanan? Kasi hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin na tama. Okay. Yung kanina, yung Sister Vilma, isa rin yon. Okay, dalawa yun eh. Yung kay Sister Vilma, ang sinasabi niya, which is true, tama yon, ginawa mo kahit alam mo na mali. That is one part. Okay, ginawa mo dahil mali yun. Alam mong mali yan, ginawa mo. Kaya yun yung kasalanan. Ito namang kay James, hindi alam mong mali, alam mong mabuti. Kanina, alam mong mali, ginawa mo. Ito, alam mong mabuti, pero hindi mo ginawa. Kabaliktaran nung isa, yung sinasabi ni Vilma, itong kay Sister Leia, kabaliktaran nun. Ito, alam mo naman yung dapat mong gawin na mabuti at tama, pero hindi mo ginagawa, that is also sin, kapatid. Dalawa yon, no? Mali. Hindi, ginawa mo, kasalanan yan. Itong tama, na alam mong tama at na dapat gawin, hindi mo ginagawa, kasalanan din yon. So ito yung sometimes na parang hindi natin nabibigyan ng pansin, kapatid. Yung parang kay Sister Vilma lang ang binibigyan natin ng pansin na parang kasalanan. Yung mali na ginawa mo, dahil alam mong mali, ginawa mo pa rin. Sometimes yung lang tayo doon. Pero all of us guilty dito sa James 4:17. Maraming beses na guilty tayo dito, mga kapatid. And we don't take it lightly kasi kasalanan din daw yun, mga kapatid. Sin is knowing the right thing to do and not doing it. Kasalanan daw yung alam mong dapat gawin, na dapat mong gawin yun, pero hindi mo ginagawa. Ang tawag doon is omission, no? Yung sin na yun ay tinatawag nating omission. Omission is not doing what we are called to do and it is sin. Pag sinabing omission, alam mong tama yon pero hindi mo siya ginagawa. Kahit alam mo na dapat mong gawin, ito yung commandment ni Lord, okay, alam mo yon na dapat itong gawin ko. Tamang gawin, pero hindi mo ginagawa, then that is also sin, mga kapatid.
And all of us, we take it so lightly. Akala natin, ang sin lang yung mga mali na alam mong mali, ginawa mo pa rin. Yes, that's true. Pero paano naman kung ang mga bagay na alam mong tama, hindi mo naman ginagawa? Yung kabaliktaran. Then that is also sin, mga kapatid. So wala tayong lusot pareho dun sa dalawang yon. Guilty tayo lahat doon. Is either doon na ginawa mo kahit mali. Guilty rin tayo na tama ito pero hindi natin naman ginagawa. So pareho tayo nagiging makasalanan, nagkakasala tayo pareho in those things. So napakagandang nabigyan ng pansin to sa gabing ito, no? So napakaganda na lahat ng mga bagay na inutos sa atin, alam natin tama yan. Dahil iniutos yan ng Panginoon eh. Gusto niya yan mangyari sa atin. Pero kung hindi mo yan ginaganap sa buhay mo, kahit alam mong dapat mong gawin dahil inuutusan ka na ni Lord, yan ang dapat ng kalooban ni Lord sa iyo, pero hindi mo naman ginagawa, then nagkakasala ka pa rin sa Panginoon kahit hindi ka gumagawa ng mga bagay na hindi tama. Okay? And that is also sin in the eyes of the Lord. Okay? Now, let's go to the next two. Siguro tapusan natin itong dalawang to, then we will end. 1 John 3:4, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. So what is sin in 1 John 3:4? Ano daw ang kasalanan? Lawlessness. Okay, lawlessness. Now, what do we mean by lawlessness? Lawlessness means, Pastor, is a rebellion or Rebellion, yes. or iniquity, yung mga Iniquity. kasamaan against the law of the Lord. Okay, so pag sinabi nating lawlessness, yung para bang walang kautusan, no? Yung para bang hindi ka sumusunod sa kautusan, no? Lawlessness, no? Yung para bang hindi mo tinuturing yung mga bagay na dapat nating i-consider when it comes to the law. So sin is lawlessness, no? Yung para bang hindi mo pinapahalagahan yung mga utos. At kapag hindi mo pinahalagahan yon at hindi sinusuway mo, and that is what sin is all about. Tingnan niyo po, no? Everyone who sins breaks the law. Kapag break mo ang law, now tanungin ko kayo, ano ba ang kahalagahan ng kautusan? Bakit ibinigay ang kautusan? Bakit ba may mga utos? Ano ba ang blessing nun? Pastor, Ha, Stelea? para may susundin. Para may susundin tayo. Yes, that's true, no? Ano bukod sa na meron tayong masusundan o na pwede nating masundan 'yon o sundin. Aside from that, bakit meron mga law tayo? For example, bakit Oh my God. sa road, bakit merong no right turn, no left turn, no U-turn? Bakit may mga law na ganon? Bakit pa may mga ganon? For what To purpose? guide us, Pastor. Guidelines. To guide, yes. Yes, to guide, no? To guide us. So when you break those law, anong nangyayari? We sin, no? Against that law. Okay, di ba? Hindi Kung natin mapahamak, malalaman para ang hindi kasalanan. Okay, di ba sabi ko nga sa preaching ko, I don't know kung na-preach ko yan sa Sunday. I think sa Sunday. Hindi natin malalaman na kasalanan pala ang magnakaw kung wala yung Ten Commandment, thou shall not steal. Di ba? Okay. Tanggalin natin kaya yung thou shall not steal. O di, legal ang magnakaw. Di ba? Come to think, kung wala yun, paano kung ang bansa kung saan tayo nandoon, walang law na bawal magnakaw? Di kahit pwede kang magnakaw sa bangko, hindi ka pwedeng hulihin dahil hindi naman law yun eh. O so pwede kong mag-hold up, pwede kong magnakaw. Kasi wala namang law na ganoon. Kaso wala namang gano'n na meron pa kinakitang bansa o na meron ganun na hindi bawal magnakaw. Kaya nga even in the Ten Commandments in-include yon. Bakit in-include? Kasi para magkaroon ng proper understanding na ang law, ang kautusan ay bawal magnakaw. At nalaman natin na kasalanan pala ang magnakaw kasi may law.
hindi natin sasabihin kasalanan ang nagnakaw kung walang law o walang kautusan. Kaya nga kapag may law, binake mo yon, sinuway mo, nagkasala ka sa law na yon. Okay? So that is lawlessness, no? And that is what, when you break the law, and that is lawlessness. You sin because of that when you break that law. So yun yung sinasabi ni John dito. Okay, kaya nga dapat bigyan natin ng pansin o kahalagahan yung mga law of the land, no, yung mga kautusan ng gobyerno, yung mga iba't ibang utos, hindi lang yung law of the Lord, kundi lahat ng law. So, dapat sundin natin 'yan kasi yan ay nag-guide sa atin, sabi nga ninyo kanina, no, yan ay nagli-lead sa atin sa tama kung ano yung dapat nating gawin. Kapag binake mo yan, then you had sinned, no? You sin against that law. And many times yung law na yan ay yung kautusan ng Diyos, no? We always break the law of God, and because we break the law of God, that is lawlessness and that is sin. Okay, we don't consider that law. Okay, now last, 1 John 5:17, all wrong, dito tayo magtatapos and then we pray. All doing is sin, and there is sin that does not lead to death. Okay, ano sinabi dito sa John 5:17 na nagsasaad o nagbibigay patungkol sa kasalanan base dito sa John 5:17? Ano daw ang sin dito sa verse na ito? All wrongdoing is sin. Yes, all wrongdoing is sin. Kasalanan. Yes, that's really true. Sin is unrighteousness. So, wrongdoing is unrighteousness, no? Lahat ng wrongdoing daw ay kasalanan, and wrongdoing is unrighteousness. Okay, so lahat daw ng mga wrongdoing ay kasalanan. Lahat ng mga bagay na maling ginagawa na ay kasalanan, no? Hindi na natin kailangan na explain pa yun further, no? Very logically, no, talagang alam na natin yon. Kapag wrongdoing, hindi dapat gawin, ginawa mo, then that is sin, no? Yun yung sinasabi ni Vilma kanina, Sister Vilma, all wrongdoing is sin. When you know what is wrong and then you have done that wrong, then that is sin. Nagkasala ka. Alam mong mali, pero ginawa mo pa rin, yun yung sin din. Dito sinasabi ni Sister Vilma kanina. But then, and there is a sin that does not lead to death, no? And dito yung sinasabi ni ano. So then, ang tinutukoy dito ni John is that titingnan niyo ang kasalanan dito as I end. Paano nyo titingnan ang kasalanan? Meron ba yung maliit na kasalanan tsaka malaking kasalanan? Wala po. Wala po. Okay, how you say that? Paano you explain yon? Kasi Sige. maliit o malaking kasalanan, kasalanan pa rin. Okay. Maliit o malaki? Kasalanan pa rin. Okay. Okay, para bang yung para bang sasabihin mo maliit lang naman ito, hindi naman ako pumatay ng tao or kino-compare mo yon, para bang sa tingin natin merong malaking kasalanan at maliit na kasalanan. Pero pagdating sa kasalanan, walang maliit at malaki. Kapag gumawa ka ng mali, kasalanan na kagad yon. Okay, whether it is whatever you had done wrong and that is being forbidden by God or yun ay kautusan at binake mo, then that is already sin, no? Hindi siya maliit at malaki na sabihin natin kay God, Lord, maliit lang naman itong ginawa ko compared dito sa taong to. Kagaya pastor, pag nakabasag ka ng baso sa amo mo, tapos Okay. tinago mo, hindi mo Oo. sinabi sa amo mo. So kasalanan po yun, pastor. And that's really true. Tama yun. Maging Sinungaling. honest tayo sa amo natin. Okay, sometimes natatakot kasi baka kaltasin sa sahod. Kaya mo sabihin. But to be, sabi nga natin, we should be people of truth,
We don't make lies, no? Kasi when we hide it, and that is already lying eh. Kapag di mo sinabi sa amo mo na nakabasag ka ng pinggan o baso, that is lying already. And that is not good. That is sin. And sabi nga natin, di ba sabi doon sa si Paul, in-include yung lies, yung pagsisinungaling na hindi paghaharian ng Diyos. Kasama siya doon sa sexual adultery, adulterer, mga fornicators, yung mga fornication, kasama doon yung yung gossips nga kasama doon eh, no? So yung lying also is part of those things, no? Kaya sometimes akala natin binibigyan lang natin ng pansin yung kasalanan ng pakikiapid, yung adultery and everything, pero sometimes we treat yung lying differently. Hindi naman ako ng bababae, hindi naman ako so parang we treat it something differently, but then lying is also same as sexual immorality, you know, the same thing in the eyes of the Lord. Walang maliit, walang malaki. Okay, so that is really true. Ang sinasabi dito ni John that there is sin that does not lead to death. Yeah. Ano yung kasalanan niyon that does not lead to death? Meron ba kayong maisip na kasalanan na hindi magdudulot ng kamatayan? Is there any? O wala? Ano kaya yun, Pastor? Lahat ng kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan talaga dahil yun ang kabayaran. Oo, yun. Kasi ang kasalanan, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan eh. So I don't think there is any really a sin that will not lead to death, because sin, when you sin, it will always lead to death eh. Kasi yun nga yung kabayaran, yung kasalanan eh. Mayroon to. Ha? Mayroon. And there is sin that does not lead to death is yung kung hindi mo ano ba yun yung yung mabuti ay hindi mo ginagawa. Yes. Yung kanina natin, di ba consider natin yung sin of not doing what is wrong, what is right? James Parang 4:7. walang mali doon eh, di ba? But that is sin that will not lead us to death. Kasi ano naman yon, hindi yun yung compare dun sa kasalanan na alam mong mali at ang kabayaran talaga nun ay kamatayan. Kasi ginawa mo yung mali. Pero ito'y tama. Alam mong tama. Although kasalanan yun na hindi mo ginagawa, pero somehow John treat it that there is a sin that does not lead to death. Ang sinasabi niya dito, yung mga kasalanan na talagang nagli-lead sa kamatayan. At yun yung mga nabanggit na nung sa kasulatan. Alam na natin yung sinasabi diyan, sexual immorality, yung mga fornication, yung mga banganon. So meron din daw na parang mga kasalanan na nagagawa natin na parang hindi equal yon. Although nagkasala ka, but it is not worthy of death. Na sometimes it will somehow cause us something, but it will not lead to death. And one good example, yun nga yung sinabi ni Sister Leia. Although it is considered as sin, pero hindi yun maikukumpara. Although alam naman natin walang maliit at malaking kasalanan. Ang sinasabi natin dito yung consequences, no? Merong consequences of sin that is really leading to death. Pero ang sabi ni John, dahil sinabi niyan, so totoo yan. So bakit niya sinabi na kung hindi totoo ito? So ibig sabihin, yan ay sinama sa ng salita ng Diyos. Kaya all wrongdoing is sin. Lahat daw ng mga mali na ginagawa mo ay kasalanan. Pero ang sabi niya, but there is sin that does not lead to death. So itong all wrongdoing that ginagawa natin will always lead us to death. But there is a sin, sabi niya, that does not lead to death. Hindi niya binigyan ng pansin niya kung ano yun. Pero ang sinasabi niya dito, meron mga tayong nagagawa na mali. Nakasalanan yan, pero hindi ito parang magdadala sa atin and it will not brought something that is compared when we talk about wrongdoing. No? Yung talagang sinadya mo yon. Merong maaaring nangyari yon, nagkasala ka pero hindi mo naman sinasadya. Okay, merong mga ganung bagay, di ba? Meron kayong mga
experiences mga kapatid na parang nagkasala ka pero hindi mo naman alam mong mali pero hindi mo naman akalaing nagawa mo yun, no? Yung para bang hindi mo plinano kasi pag may mga ang mga wrongdoing sometimes we plan of it eh. Yung para bang intentional lagi yung motive mo. Kaya bakit mo ginagawa? Kasi intentional yon lagi na gusto mong gawin. Meron naman yung mga nagagawa nating kasalanan parang hindi mo sinasadya na nangyari dahil nangyari. No, yung para bang but kasalanan yon. Pero that is what John is trying to say, no? That is there are wrongdoing na sinadya mo na nagkasala ka that is worthy of death. You know what that is wrong, ginawa mo pa rin, that is worthy of death. But then there are sin naman din, sabi ni John, that does not lead us to death, no? Yung although nagkasala ka, labag yun sa Panginoon, but God does not treat is the way like sin that will always lead us into death. Okay, so although hindi binanggit dyan ni John, ano yung mga number 1, 2, 3, yung mga kasalanan na yun. But then, ang sinasabi niya dito, there is sin also, although not all sin will lead to death, but there is a sin also that does not lead us to death. Okay, so yun yung sinasabi niya. Okay? Halimbawa, Pastor, sa akin. Ha? Halimbawa po, Sige. pag nagalit ka ay, di ba, yung galit ay sin, Mhm. pero kinukorek mo naman yung tao, kaya hindi po yun sin. Yes. Tama yun. Okay, kapag yung galit out of your love, yung para bang, di ba, yung parang gusto mo itama yung tao, although parang out of, paano yun, out of yung parang galit or anything, but ang intention mo naman doon is yung matama or something that you want to do right for that person. Although it is still sin, no? Sin pa rin yun, but then that is not something that is not worthy of death. Okay? Dito si Sister Jeneline, example, ang bata pag nagkamali, parusa lang para matuto. Ganun siguro, Pastor. Okay? Yes, that's true. No, kapag nagkamali, ang bata, pag nagkamali, parusa lang para matuto. Ganun siguro. Okay? So, that is something, no? May mga nagagawa tayo na mga mali. And although all are sin, but there are sin also that we are not doing. Although it is considered sin in the Bible, in the eyes of the Lord, but it is not leading to death. Okay? But all are sin. No? Walang exemption yon. Ang sinasabing exemption dito, yung leading to death. No? All are sins. When you done wrong, even though you are not doing what is right, but there are also sin that not all sin are leading to death. But even though they are all sin pa rin. Okay? Okay, so from here we stop, no? Continue lang po yung inyong, I think we have Pastor, some, question yes? pa, Pastor. Okay, sige. Question. Okay, I'll stop from here. Okay. Anong question? Sa James 4:17, Mhm. di ba, sabi niya dito, it's knowing the right thing to do and not doing it. Okay. Ang question ko po, Pastor, halimbawa po, ay inatasan po akong mag-song lead, pero tinanggihan ko dahil nga sabi ko ay hindi maganda yung boses ko. It is sin? Paano yung sasagutin yun? Anyone who wants to answer that? Sin ba yun? Yung kapag, ano yun, Sister Leia? Ibig sabihin, sinabihan ka? Ganon? Ako po'y inatasan na O inatasan ka na mag-song lead. Oo, pero sabi ko, Pastor, ay ayaw ko kasi hindi maganda yung boses ko. It is sin? Okay. Kasalanan ba yun? Kasi karamihan kasi, Pastor, ay pag natasan mo, ay hindi ko alam, kahit mag-pray, ay hindi ko po alam, ay kasalanan ba yung Pastor? That is good, but you are not doing it. So it is sin. Okay. So mabuti nga yung maglingkod tayo sa Panginoon, no? So mga bagay na kung saan tayo tinawag ni Lord, no?
Ngayon, kaya lang kung kung paano ka nga magsusong lead, no? So for example, when we talk about song leading, ano ba ang understanding natin ng song leading? When we talk about song leading, is that a requirement ba? May boses? Wala po. Oo. Kaalam ko. Kailangan ba maganda ang boses mo para mag-song lead ka? Although that is some of the requirement of others, no? Pero bakit meron na bang mga song leader ako narinig na hindi naman magandang boses na but they can lead people? Tsaka pastor, in the first place, once you accepted to be a member of the music, Yes. to Yeah. Yun eh. na yun, pastor, na magsusong lead ka Kasi anytime. pag nag-enter ka ng isang ministry, ibig sabihin, you want to involve yourself to it. Alam mo yung dapat mong gawin doon sa ministry na yon. Kasi bago pa man ikaw na pumasok doon at tinanggap mo yung maging part ng ministry na yon, alam mo yung ini-expect sa'yo. Okay? Kaya kapag pumasok ka ng ministry at alam mo at ang sinabi mo doon sa leader mo na I want to song lead. Okay, specific. Okay, so ini-expect ng leader natin, ng ating mga ating namumuno na kaya ka pumasok sa ministry na yon at sinabi mo specifically na gusto mong magamit sa song leading. Kaya iaalok talaga sa iyo, no? I-schedule ka. No? Kaya hindi mo pwede siyang tanggihan kasi on the first place, ikaw na mismo ang nagsabi noon na gusto mong magpagamit, no? In the first place, bakit ba nag-involve ka, no? Ibig sabihin, ni-expect mo na talagang 'yun ang gagawin. 'Yun yung heart na gagawin, 'yun yung gagawin mong ministry. No? Kaya nga, I don't think there is ngayon kung tumanggi ka sa mga bagay na inaagrihan mo naman na 'yun yung perhaps siguro one time tatanggi ka siguro dahil namalat ka or may sakit ka, pero sabihin mong wala akong boses o dahil hindi maganda ang boses ko, ibig sabihin hindi naman din talaga yun ang requirement. Ngayon, ang tama yung kay Sister Maylene, no? Ano ba yun? Talagang nag-member ka doon. Kasi kung hindi ka member doon, tapos kinilingan kita, Leia, hindi ka member ng praise and worship. Okay, Sister Leia, pwede ka mag-song lead. Ay, pwede mo akong tanggihan kasi hindi ka naman talaga, hindi ka naman kung hindi yun yung calling mo, hindi ka naman involved sa praise and worship, no? So hindi yun talagang kahit tanggihan mo ko, hindi yun yung parang mali, parang hindi maganda ang dating. Kasi hindi naman expecting ko na mag-song lead ka, hindi ka naman part noon. So may mali, ako ang mali doon, no? But then kung ikaw naman nag-involve ka sa ministry na yon, alam mo na talagang yun yung gagawin mo. Specifically sinabi mo naman na gusto mo mag-song lead. Ngayon, nung then that's a time na hindi mo siya talaga, bakit hindi mo sinabi yan noon kung hindi ka bago pa nag-member ng ministry. Lang tumayo, pastor. Oo, bago ka man nag-involve nung na yon, kung tingin mo na hindi maganda ang boses mo, then sa praise and worship naman, marami naman doon pwedeng gampanan na hindi dahil wala kang boses. O hindi maganda ang boses mo. So marami diyan ang pwedeng maganap. So But then ang sa akin lang is that song leading, okay, sometimes ang requirement doon magandang boses mo. But sometimes it is not, hindi naman yun ang requirement ni God doon eh. Even God is not Yung looking unto sa ganda ng boses mo eh. But the heart, the way it comes from the heart. Basta as long as nasa tamang tono tayo, mga kapatid, walang problema yun. Ang mahirap lang, baka sintonado tayo lahat nakakaulan naman yun. basta taas sa tono. Pastor, ako nga gusto ko din maging song leader kaso yung boses ko lang talaga. And then sabi ko nga, hindi, ang requirement ay boses eh. Basta sabi ko nga yung heart ang mahalaga si Lord. Kaya nga, ang problem, kasi yung ganda ng boses, hindi naman yun eh. Ang kailangan niyan, as long as nasa tune tayo. Kaya nga kung pwede naman babaan yung kanta natin kasi kung hindi ka pang mataasang pang biritan yung boses mo, hindi ka pwede bibirit. Kaya i-tune mo dun kaya nga merong mga key eh. Kaya nga merong mababa, merong mas mataas.
So ibabagay mo yung boses mo doon. Kaya hindi yun paganda. Basta as long as our worship is in tune, no, kung ano yung key ng boses mo, doon ka mag-aano. Kaya hindi pagandahan ng boses, mga kapatid. It's the purity of the heart that comes from it. And that is what important in praise and worship. No? At sa makikita natin yung ano. So kung hindi tayo nagkukumpara na yung nakikita natin sa Hillsong habang nag-worship nila, ikukumpara natin sa church natin sa Aman. Malayo talaga. Pero hindi yun hindi yun ang basihan dun Si God is not, hindi siya tumitingin dun sa gano'n. Ang tinitingnan niya yung what is it is from the heart that comes out. And that is what makes our worship so pleasing before the Lord. Hindi dahil maganda ang boses, hindi dahil sa ano, but then yung kapag malinis ang puso, lahat nung tumatayo doon sa praise and worship, walang kasalanan, walang bahid ng karumihan. Expect, mga kapatid, no, kahit mababa ang tune natin or hindi maganda ang boses natin, it will be acceptable and pleasing before God. Yun yung talagang ano doon. Okay? So hindi naman din talaga consider kasalanan yon, Sister Leah, pero ang ano doon, ang mali doon, you involve yourself into something na alam mo na yun ang sinabi mo, but nung bibigay na sa'yo yung tumatanggi ka, no? So perhaps that's the question mark there, no? Yun yung parang question mark na yun yung in the first place sinabi mo na doon ka gusto magpa-involve, and then nung ibibigay na sa'yo ay parang tumatanggi ka, and that's questionable na yun doon. So it's not really about sin yun Although there's something that is wrong about it, but then although hindi tama, but then iba naman yon kung dito sa sinasabi natin dito doon sa James 4:17. Okay, hindi naman yon talaga yon. Okay, iba yung context ng James 4:17. Okay, anything else? Meron pa ba before we close? Meron pa? Wala na? Okay, so thank you for joining again. See you again next week. Meron pa tayong mga natitirang question. Just continue your study on our remaining questions sa ating manual, mga kapatid, and then we will meet again next week.